Inay mong katapad, welcome no sa tanan nga mga first-timers. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful time. Thank you for the presence, your power, Lord, for the testimonies that we have heard, Lord. And Lord, thank you, Lord, nga imo ning gipa-experience, Lord. And this is just the beginning, Lord, of the good things, the great things that you're going to do in our lives. Lord, we open our hearts and minds to receive your word. We pray for your anointing to flow, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Once again, pakpakan nato si Lord. All right, no, so this morning, I'll be sharing to you about a continuation sa message that gihimo na ito nga series in the past few weeks. Unsa gani ang atong topic? God's economy. So in the past 3 or 4 weeks, we talk about God's economy. God has an economy. Kita nga na sa Ginoo, for us that na born again, we belong to a different economy. We're still living in the Philippines, but we are not subject. Wherever we go, we are not subject under the economy of the world, but we are under the economy of the kingdom of God. The kingdom of God has a different economy. Lahi ang ekonomiya sa Dios. Kung atong masabtan o atong i-comply what the kingdom of God's economy requires, we will be able to experience the benefits of living in the kingdom of God. Now, just like what JM said a while ago, before he was merely surviving, magpaktas na siya, gikan sa ilang balay padong sa church, but now, this year, they were able to give 700 plus first fruits, 100,000 every month on top of the first fruit that they have already given. Pakpakan na to si Lord. Now, under his company, their company, Princess, they have more than 30 or more or less 30 workers. God has turned around his life, and God has blessed them, and it's a testament of a person na naana sa sulod sa kingdom economy. Are you there? So ato nang nahibaluan nga aduna nay kingdom. God has brought us from the kingdom of darkness into his kingdom of light. And the kingdom of God has a different economy, and there's a benefit. There are benefits when we are living under the economy of God. So itong number 1 benefit, atong i-review atong message, abundance, super abundance, overflow. Ingnan mong katapad nga overflow is your portion. Jesus said, I came to give you life, not just a life, but a life that is abundant life. John 10:10. Abundance means over, above, and beyond. Tingnan mo katapad, over pa, above pa, and beyond. Hallelujah. Not on the life after, but even our life here on earth, we can experience abundance. From the time of Abraham, even in the midst of famine, he experienced abundance. During the time of Isaac, even in the time of famine, he experienced abundance. Jacob, in the time of famine, grabe nga kalisod, nangamatay ang mga tao in front of them. They were experienced abundance. Joseph, grabe time and again, giprove ni Lord nga he's true to his promise or promises. Nga pwede ka nga magkinabuhi sa lugar nga grabing kalisod, pero ikaw nag-experience o grabe nga abundansya. Hallelujah! Ingna imong katapad mo na ang imong portion. And this is what we're talking about sa message nato nga we can experience abundance. Number 2, freedom. Dili lang sa spiritual freedom, but even financial freedom. It's God's will nga ang iyang mga anak dili magkalisod financially. It's not God's will nga gibutang kaniya sa kalibutan for you to suffer financially, but to experience financial freedom. You are in control of your financial life. Amen. Just like kay Flora, a few years ago,
ordinary ra siya karon mo travel na siya og Singapore. A lot of leaders no from the church are going abroad kay mag-apil og conference. Pakpakan nato si Lord ingnay makatapad nga next year ubanta sa Singapore, no? Ubanta sa Israel, ubanta sa US and Bogota. Amen. For the international conference. So number 1 benefit is abundance. Ikaduha, freedom. Number 3 is purpose. No? So kung nakasaging ariyan sa Ginoo, you will understand purpose. No? Kabalo ka nga, money is not the purpose. Money has a purpose. That's why you are committed in developing yourself para ma-improve ka when it comes to creation of wealth. Kay naa kay purpose, imong gamito na. No? Just like kay JM, through sa iyang life, daghan na 30 kabuk ilang trabahante and all of them are praying every day. Hallelujah. No? Sa ato natay more or less 20 plus nga gibuild nga business and every day 300 kabuk nagpray sa atong mga home offices. 300 people praying every day. So, we are turning our companies no sa purpose. Not only pray but we are engaging them in the ministry. Muna nga natay simbarangay, no? Simbahan sa barangay. Amen? Ila marchan balay, gihimo nagsimbahan. Hallelujah. Sa una, nahimog tindahan. Karon gihimo nagsimbahan. Amen? So praise the Lord. We have 78 plus simbarangays. No? Simbahan sa balay, simbahan sa barangay. No? 78 kabok. 1,000 plus. No? Our goal is 5,000 by the end of this year. Our goal, we are going to have a Thanksgiving sa Orius Gym by the end of this year, sa December. Natay gathering sa tanan nga mga simbarangays. Hallelujah. Alright, ikatulo, o ikaupat, community, building lives, building families, building communities. Ang atong goal nga ma-transform ng mga communities, no? Ato makita, mga humble kayo ang beginnings nato sa community, but our goal nga ma-transform ng individual lives nila. Hallelujah. Just like sa gihimo ni Lord kay JM, no, nga luoy kayo sa una, no? Broken family, karon gi-bless ni Lord, nahimo na siyang leader sa church. Hindi lang siya leader, nahimo pa siyang company owner. Amen, nahimo siyang royal priest. Nahimong reality ang words sa Ginoo sa 1 Peter 2:9, no, nga mahimutang mga royal priest. Hari nga pari, mga CEO nga nag-serve sa Ginoo. Amen. That's the benefit of serving or the economy of the kingdom. And how the kingdom of God operates? It operates by faith. It operates in general stewardship, management, generosity, creativity, and faith. No. So this morning, atong padayon no ang message about practical application to enjoy God's economy. So ang mga practical. So itong number 1 nga practical nga application. For us to enjoy, we have a responsibility. It's a covenant practice, no? Para nga mag-enjoy ta sa God's economy, dili ra tanan ang part sa Ginoo. We have a part to play. Hindi mo katapad na kay part. Dili ra ang Ginoo. Dili man ang Ginoo imong servant, no? You are partner ta ni Lord, no? God has a responsibility. You have also a big responsibility for this economy to work in our lives. Kining abundance, freedom, purpose, building communities. Mahimo kang ang imong life mahimong significant, impactful, no? Nga mapuslanon ang imong kinabuhi ba? Nga imong kinabuhi daghay mo asinso nga mga tao dili lang ang imong kaugalingon. And that's God's how the economy of the kingdom operates. So number 1 practical application for this, for God's economy, for us to enjoy God's economy. Number 1 is entrepreneurship. Entrepreneurship, no? It's about being a business person. So it's very clear in the Bible nga we need to become entrepreneurs. Wala gibutang sa Bible nga magtinapulan lang ta, maghulat ra ta sa blessing. We have to be creative.
Gamito na ito atong panghuna-huna, creativity and skills, no? For us to create wealth. No? Ingnay mo katapad, you are a wealth producer. So, para nga mo asinso, kinahanglan magnegosyo. Amen? Walay panalanginan sa Ginoo nga tapulan. No, God will not reward or bless a person who is doing nothing. No, we have to be creative enough, no? Nga dili lang ta mahimong employee, but we become employers. No, that's why there is a church, we have trainings, no? Sa online and other nga mga leaders nato, nag-engage sila business para nga they will enjoy God's kingdom economy or God's economy, an economy that is overflowing. Walay undang ang provision ni Lord kay ang tao nga entrepreneur, ang tao nga negosyante, nga tinuod, no, mag-enjoy gyud siya sa blessing sa Ginoo. Are you there? So ato na ning hisgutan, mo na ikaduha magplano because we have understood nga kinahanglan ta nga magnegosyo. The Bible said, the Lord will bless the work of our hands. No? Ang panalanginan sa Ginoo ang work sa atong hands. So the Lord will not bless things nga wala nimo gi-work out. Amen? So plano na sa Ginoo nga panalanginan niya ang atong mga buhat sa kamot. Ang buhat sa kamot dili rin na o trabaho nato. Wala na nagpasabot sa employment. It talks about business. God never intended, no, from the very ang farm dili man na employment, no? Sa Bible, ang Israel tanan nga tribo gitagaan sila giyuta para ilang atimanon, para ilang diha sila mag-generate og wealth. Mo na ang platform. It's never an employment. It is a farm, no? Regardless kung walay limit walay ceiling ang ilang income. Ang employment na may ceiling, maski unsa pa ka hard worker, diha ra kataman. However, kung business person ka or nakikaugalingon nga business or farm, wala na siya limit. Ang limit, ang imong creativity. Amen? So, ang pasabutan na, it's beyond, no? So, mag-experience gyud ka og abundance kay kung kugihan ka, no? Sobra gyud na. Tanan farmer, walay farmer nga igo-igo ra ang iyang ma-harvest. Ang trabahante, igo-igo ra gyud na. Kulang pagani ang iyang sweldo sa normal nga mga trabahante. Nevertheless, kung business person ka, always gyud na sobra ang imong kita kung kantigo ka magnegosyo. Kaya kung magnegosyo ka, naman kay mga tao nga gipagsweldohan. You're solving other people's financial needs. No? Much more sa imong kaugalingon. Kay business person makanasabta na to. So ikaduha, kinahanglan magplano ka. So, mo ng practical application, no? Sa God's economy nga, sugod karon magplano ka. Imo nang planohon kay gusto man sa Ginoo nga panalanginan kaniya through sa imong business. Amen? Mo na magplano ka, imong tarungon og plano. No? Pangunta na imong katapad unsa may plano nimo karon. Amen? Ingna imong katapad unsa imong gihuna-huna, unsa imong giplano sa imong kaugmaon, no? Kay kung wala kay giplano, walay mo abot. Mo na imong planohon nga dili ka magkalisod. Planohon nimo nga never ka nga magpalimos sa imong life. Are you there? Never ka nga magkalisod. Mo na nga planohon nimo maayo because it takes skill, no, to create wealth. The more skillful you are, the more chances you will be able to create wealth. Mao na nga kinahanglan everyday magplano ka unsa man nga skill, unsa man nga business ang akong i-build, no. So nakay plano para dili ka magkalisod sa kaugmaon. Mo na diri sa church we are training leaders, no, to become entrepreneurs. No, mo na nga nanatay 30 plus ka mga CEOs, pakpakan na to si Lord, no?
sa mga online platforms na wala pa nato gi-count ang uban ng mga business people diri sa church nga daghan, no? Nga business owners sila sa mga other business aside from online. So, gi-transform ang ilang life from an ordinary nga employee, nahimo na silang entrepreneurs. Nahimo na silang small scale, no, startup nga mga CEOs. Nanatay leaders diri nga nag-earn sila more than 1 million a month. Kinsa may ganahan og 1 million a month income? No? Nanatay couple diri, no, sila Glenn, 1 million plus na. 5 years ago, less than 20,000 ra ilang income monthly. Karon more than 1 million na a month. Sa una, mamaligya na si Glenn o Ice Candy. No? Ice Candy with lumpia. No? Karon, CEO na. No? Coach na. Hallelujah. Coach na siya sa kwan. Sa online. Online platform. Amen? Ingnan mo katapad, you are next in line. No? Then last year, they were able to give as a couple 3 million pesos. 3 million. Hallelujah. Can you imagine that? Sa una, less than 5 years ago, their income is only less than 20,000 as a couple. But last year, more than 3 million ilang nahatag sa church last year. This year, grabe. Another 1 million sa tithes, sa first fruits. Then, sila ang number 1 nga nihatag sa gift nila sa ilang pastor nga kuan, nindot kay nga sakyanan, no? Every day mapanalanginan ka ba, no? Amen. Kuan siya kanang humot nga halad. Kada adlaw ka ma-amaze ka ba? Hallelujah, Lord. Mapahallelujah ka every day kay Nissan Patrol ang gihatag nila. No, sila ang number 1 nga naghatag as a couple. Nganong nakahatag na sila dako tungod kay na ilang gigamit ang ilang gi-apply man nila nahimo silang entrepreneur nga skillful. Ikaduha, nagaplano sila, no? Ikatulo, mo ni atong isgutan karon, no, about the power of a budget. Ingnan mo katapad, the power of a budget. Ingnan mo katapad nga mag-budget na ta karon, magtuon tag budget. So yun sila, sa may budgeton, pastor, o may kwarta, at least na kay understanding. Wakay kwarta, di balik ka sa number 1, pagnegosyo. No? Ayaw pagdiretso, negosyo, wala man ito nagtudlog negosyo. Develop skills, muna itong i-train. No? Humana na ito nga topic, muna ang magsugod ka, muna nga, magpasalamat ka sa imong mga leaders. Most of our leaders are CEOs. Tudluan ka nila para nga mahimo kang skillful. Dili man na sila mga expert, but our leaders, niabot na sila, daghantag mga leaders na 6 digits na kapin. Ang anong kinahanglan man mag-budget, no? 2 Chronicles 27:6. Jotham became mighty because he prepared himself his ways before the Lord his God. So Jotham, nahimo siyang mighty. Kinsa may gusto mahimog mighty diha? Mighty sa life, mighty sa imong finances. You become great, just like Jotham, because he prepared. Giandaman, bagi planuhan. Walay nindot, nga way plano-plano. Tanan nga, success is not an accident. Ingnan mo katapad, success is not an accident. No, ang nindot nga financial nga life is never an accident. Dili milagro, milagrohan ko sa Ginoo ba? So napuburi kay ko, milagrohan mo kalit. No, dili nga na. Nay mapanahon nga milagruhan ka ni Lord, but dili every day milagruhan ka ni Lord. Especially regarding sa imong financial nga life. Walay champion nga nahimong champion overnight. No, they pay the price to prepare themselves in every aspect kung unsay gi-require sa ilang pursuit para mahimo silang successful. So just like Jotham, kinahanglan ta, we have to prepare ourselves for us to become great. And when it comes to finances, of course, magnegosyo, we have to become skillful. But one of the very important aspect in our financial life is to have a budget. Tingnan mo katapad, na ba kay budget? Or way budget, no?
Budget pa kay pagkakwarta, buruton na ni. Panagsara ni may tabo ba? No? So, nga na ang mga kinaiya sa mga tao nga walay value wala nila gi-value ang budget. No? Budget is an estimate of income and expenditure for a set period of time. Mo nang imong estimate, mo na imong giplanuhan, plano na nimo sa imong income nga moabot o expenditures for a set period of time. So kung for example, kung nakay sweldo nga 10,000, nakay budget dapat ana. Regardless of how small your income is, you have to have a budget. Creating this, or budgeting is a process of creating a plan to spend your money. Dapat imong giplanuhan. Kaya kung nakagiplano nga budget, matingala ka, nga nawala kalit imong kwarta. No? Kaya kung dili ka magplano sa imong kwarta, daghan kay nagplano sa imong kwarta. No? Si SM nagplano sa imong kwarta. No? Si Jollibee, or tanan nga mga tanan butang or tanan nga mga establishment nagplano sa imong kwarta, gidesign na para i-consume imong kwarta. That's why you have to have a plan. It's a process of creating a plan to spend your money. This spending plan is called a budget. No? So, imong planuhan pila imong income, then unsa imong gastuhon para nga nindot ang mahitabo. Creating this spending plan allows you to determine in advance whether you will have enough money to do the things you need to do or you would like to do. So, pag himo kag plano, dihan mo makitaan unsay imong pwede himuon or mahimo ba nimo ang imong gusto himuon. No? So, mo na nga gusto na ka, lalaki ka, gusto ka nga magminyo, pero imong sweldo kay 10,000 raman. So ipasabutan na. So dili kaya kay di man na kaya sa imong kaugalingon. No, financially dili pa kakaya, no? No, mo nang uban mag-uyab-uyab na lang, no? Dili na mao ang option. Ang option diya, you have to increase your skill, no? To develop your skill all the more. Kung sa may mga skills nga kinahanglan nimo para kanang imong 10,000 a month nga sweldo, mahimo na siyang times 10. Or times 20 or even more. No, kay every skill, no, kung gusto ka gainful, you need to become skillful, no? It takes skill to create wealth, no? So, mo na ang implication dia pag masabtan nimo. Kay dili man na siya kursonada. Amin yun ako bas, ang kurso-kurso ra gini. Di man siya kurso-kurso. Masumbagan kasi mga asawa na, no? No, kinahanglan nga gamiton nimong panghuna-huna para nga magtuon ka, para ma-develop nimo all the more. Are you there? No, so ingana na siya mo na ang mga babae, mo na inyong pilion, no. Kung na manguyab sa inyo or naiganahan sa inyo, yung tanawon, kini nga lalaki pila na income ani, dili sa iyang ka-cute. Kay dili na siya cute kung one ay kwarta. No, mahimo na siyang punching bag, no. Kaya itong mga new gen diri, mga kwani sila diri, mga highly skilled ni, no? Mga MMA ni diri nga mga babae diri, no? So ang uyab-uyab nindot na, pero kung maminyo na mo nga walay kwarta, diyan na manggawas ang mga skills sa mga babae. Pwede ka patulugon in split second, no? Katunga sa second. Amen? Are you there? Sa mga babae, kasabot naman na, no, ikaw po ng babae, you have to be a person of value, virtuous woman. Skillful ka regardless kung maminyo ka dayon or maminyo ka og kwartahan. Imong i-andam imong kaugalingon because like attracts like. Kung unsay imong value mo na imong ma-attract. No, kung valuable ka nga person, tagaan po kag valuable nga person. So by setting a budget, many concerns will be addressed and solved. Kung maghimot ang budget, daghan na kay mga concerns. Ma-address ni mo ma-solve. Kay imo mang gi-identify ang mga things nga imong gikinahanglan. So number 1, makita nimo, no,
nga kinahanglan giday ko magtuon. No, mo na ma-appreciate nimo ang time to learn, time to earn, and time to get married. No, sa una di magkasabutan na kay uyab-uyab ra magini mong utok. No, pero kung mag-budget ka, di man ko kapalit og gatas di ay. No? Nagsalig pa man ko kang nanay. Nagsalig pa man ka sa imong ginikanan. So, magtuon ka para nga mo income ka. No? So, imong na-realize nga ang pagtrabaho day, gamay raman day gyud ang sweldo. Kung diri ra ka man narabaho. No? So, the more ka nga mag-learn, the more ka mo-earn. Kay si earning anak ni learning. Si earning, ingay mo katapad, si earning, anak ni learning. Kaya wala pa nakailag ang earning ba? Dagay gusto kang earning, pero wala man sila kailag ang learning. Kaya si learning, ang inahan or ginikana ni earning. No? Kasi kailan na earning? Si learning, kailan na ka? No? So, dapat maka-learn. Dagay gusto mo asenso, dili man maminaw og instructions. Maminaw kung tudluan, i-apply ang gitudlo para mo asenso. Kaya ang imong pag-asenso nasa pag-follow og instructions. Tudluan nga mo ni himuon para nga maka-learn ka. Do not take lightly ang learning kay mao na ang key to earning. Dagay mga tao, wala sila kabalo unsa ilang gikinahanglan. Pero number one nga imong gikinahanglan is learning. Mag-learn. Magtuon para nga moasinso. Pagtuon og skills. Facebook rang gitun-an. I-train og edit, i-train og skills sa online. Matulog, sleeping ang gitun-an. Ayaw pag-practice og tulog. Pagtuon, do not underestimate kay mo na ang makapadato nimo to deliver results. The more results kay mo ma-deliver, the more ka mo dato. Budgeting is a preparation for great things. Pag mag-budget ka, mag-learn ka mag-budget, grabe, giandam ni mo imong kaugalingon. Grabe, maski 10,000 na imong kita karon pero nag-budget makabe. No? Nag-save ko pas, pila na may savings nimo? Kuha na, 50,000 na. Pero grabe, 10,000 na ang sweldo. Pero nakasave na siya kay gusto na siya magminyo. Hallelujah. Motivated kayo, no? It's a preparation for great things because it's discipline. Human beings are creatures of habits. No? Kung unsa imong habit, it will determine your habitat or habitation. Habits determines habitat or habitation. Kung unsa imong kinaiya, mo na imong padulngan, mo na imong puy-an. Kung nindot imong kinaiya pang dato, kay nag-budget, ang mga dato, mga naman na sila budget. Wala may mo dato nga way budget. Amen? God will give you what you have prepared for. Tagaan ka ni Lord kung unsa imong gipangandaman. Hebrews 11:40, since God has planned something better for us, so that only together with us would be made perfect. Would they be made perfect? No? So si Lord nagplano sa ato, pero mahimo na lang siya kung kita atong himuon pod ang atong part. No? We will cooperate sa plano sa Ginoo. Magplano ka ba? Grabe, ang mga tao ra may nagplano para masinso ka nga tabangan ka. Kinahanglan ikaw mismo sa imong kaugalingon, mutabang ka sa imong kaugalingon. Di man pwede nga tabangan na ka permi. Hindi mo katapat, congrats kay nag-prepare ka sa imong kaugmaon. Hallelujah. Tanan new gen, mga milyonaryo ni. Hallelujah kay nag-andam silang kaugalingon. Amen. Tuldukan nimo ang history nga negative sa imong pamilya. No, imo nang buhagan dugay na mga uyab ni kapobrehon. No, ayon na mo pakig-relationship sa poverty, imo nang biyaan. Mga sugod karon, grabe naka-budget na, ingay mo katapad, mag-budget na ta karon, no. So sa may mahitabo kung naay budgeting, it's an empowerment. No, maka-develop ka og sense of confidence sa imong kaugalingon kay andam ka sa imong ugma.
Grabe, di ka maghuna-huna unsa kaya kung kaunon ugma na. Di ka magproblema kay nagtigom ka kag daghang bugas. Nagtigom kag para sa imong kaugmaon. Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Mag-smile na ka. Kaya nga naman, you're ready. Hallelujah. Ingna imong katapad, congrats kay ready ka sa imong future. Kay nag-andam ka. Na example, there is a budget, no? Tanaw na to ang example, no? So, again, ayaw ka goal, no? Kung ikaw wala pa kay kwarta, this is the best time nga mag-learn ka, no? So, wala nagpasabot kung wala ka sa eskwelahan, na lisod ka, uhay ng panahon, walay ulahi. Ang ulahi, mayon sa Bible, kung kinsa tong naulahi, mao sila mag-una, no? Walay ulahi sa Ginoo kung imong himuon nimo ang imong life, imong ihatag ang imong life sa Ginoo. Because sa Ginoo, walay kronos nga time. Walay alauna, walay alas dos, no? Sa kingdom sa Ginoo, sa spiritual, no, kairos siya. Moment siya by moment. So kung magdoon ka, kung magtanom ka, nagigay anihon. Kung nakahimo, nagigipreparahan, na imuabot sa imo. Regardless kung naulahi na katanahon sa natural, dili pagyapon ka ulahi kay posible gyapon ka nga maguna kay ang uban nga naguna, nagkumpiyansa naman. So na-priority sa atong budgeting. Mo ni ang plano sa atong gastuhan. Now when it comes to our budget, ang priority is our tithes. No, regardless kung estudyante pa ka, income naman nimo, ang baon nimo imo ginang tithan. So tanan nga income, no, kinahanglan tithan. Unsa man ang tithes? 10%, dili lang 10% but first 10%. Ingnan mo katapad, first 10%. Tithes is the first 10%. So kung 100 imong baon every day, unsa man ang pila man ang tithes? 10 pesos every day man imong tigumon. Kung gihatagan kag baon, 100 a day, no? 1,000 a day, first 100 is the tithes. So mo na imong dalon sa church, imong ihatag ang imong tithes. So, maski pag daghay bayro noon, maski pag kinahanglan nimo, naghan kag kinahanglan, priority na mo na imo nang i-budget kay mo na ang imong covenant connector. Nagpamatuod nga covenant person ka. No? So dili ka makikovenant sa mga una sa imong mga utang, kung na kay utang. So unahon nimo si Lord, kay kung giuna nimo si Lord, dili ka maulahi. Kung unahon nimo si Lord, iyang katuyuan, dili ka maulahi sa kalibutan. Ikaduha nga part sa tong budget is first fruits. First fruits is the first, not cheapest, no, the best. Mo na ang first fruit, no? Budget na nato. So tanan nga first fruit gyud na siya. Kung dili pa ka makontento, depende na sa level sa imong faith, pwede nimo dugangan, but first fruit part na sa imong budget. Amen? And church projects. No, kung pila imong church project, no, priority na. So, pag abot sa kwarta, una, bahinon na nimo. Amo na itong ginatudlo. Para nga ang blessing, unahon ka sa blessing. Amen? And then, regardless kung unsay mahitabo, savings is priority. Part sa imong budget. Gamay og dako imong income, naagid na savings because savings is a command. Muna yung sa Proverbs 13 verse 11, but whoever gathers money little by little makes it grow. Sa panahon nga nag-practice kog savings, grabe siya. Savings work wonders. Ingna imong katapad, savings work wonders. Pasabutan na nga, ang kwarta daw nga gigather nimo gagmay mudaghan. Ayaw pag i-underestimate ang gagmay nga pagtigom kay lo and behold, makuratan ka, uy, kadako na baday kaayo. Gagmay nimo nga tigom, mudako. Mo na nga, word man na sa Ginoo, imo nang i-follow, it will work wonders. Amen? Matinga na lang ka, uy, 8 digits na. Hallelujah. Grabe. Hallelujah. Amen. So, mo nang top 4 priorities sa budgets. Then, the net, mo na ang imong iles
budgetan nimo sa imong expenses, no? Mao na lang budget sa imong mga expense, no? And nandiya ang mga salaries kung na kay mga workers, no? Permits, SSS, no? Insurance, no? Sa mga employees, no? Rent, housing, amortization, internet, load, then pagkaon. Of course, mag-budget kag pagkaon. No, imo nang i-budget. Kung kada adlaw ba ka mukaon. Kinsa may kada adlaw mukaon dia, no? So imo nang i-budget, no? Imo nang i-calculate para nga maigo imong kwarta. Then makahuna-huna ka para nga ang butang nga dapat nimong himuon, mahimo nimo kay imo mang i-allocate, no, by budgeting. Education, tuition. So sa mga minyo, no? Sa mga anak nimo budget. Kinsa may anak diri nga mukaon ilang anak, no? Tanan mga anak mukaon, no? So imo nang budgetan. No, gatas, diaper kung gagmay pa, no? Ilang mga sanina, vitamins, no? So nanay budget. Then imong anak number 2 kung daghan kay anak, no? Anak number 2, budget gyapon no? Anak number 3, no? So more pa, no? Amen. Isulat na sa imong budget. Transportation, imong sakyanan. Pila may tubil na kada adlaw sulod sa isa ka bulan. No, more or less kada bulan imo nang kwinta, no? Laundry, then angel, mo ni atong mga workers sa balay. So kinahanglan na ay angel mo na tudlo nato diri para nga maka-ministry ka na kay angel, na worker nga mag-work sa imo. So diri sa church among nakita nga katong wala kayo nag 6 digits nga mga CEO, dugay sila maka-take off sa ministry kay wala man sila'y angel, wala sila'y worker. So magsinumbagay sila, ang ilang sinumbagayan lang kaya wala nang hugas, no? Kinahanglan manghugas ning wala sila nagtinabangay sa pagtrabaho. Gagmay ra nga butang. So walay couple there sa church, wala tay primary nga walay angel, sila tanan na angel kay tanan mga primary maminaw man nag-instruction, no? Og mga 144 inyo sa lang i-follow. Para nga wala tay normal nga housewife diri sa church, wala ta nag-develop nga normal nga asawa. Ang atong gi-develop diri asawa nga CEO, asawa nga royal priesthood, no? Nag-serve siya, mahimo siyang network leader involved sa ministry, and then Proverbs 31 siya nga wife, no, nga regardless kung unsa ka successful iyang husband or unsa ka dili successful, siya successful kay virtuous woman na siya, no? Daghan siya servants, businesswoman siya. Kung wala kay servants, wala kay mahimo nga business kay ikaw magluto, ikaw maglaba, di na ka cell group kay maglaba ka. No. So dili na mo'y wife nga atong gina-build diri sa church. Mo na nga we value workers. Ang timailhan nga sinso ka, the more ka nga daghay workers, the more ka ipanalanginan sa Ginoo. Si Abraham ipanalanginan sa Ginoo. He was blessed with many servants. No, it's an indication nga ipanalanginan ka. So natay nga couple diri nga upat ka buok ilang workers, no. Kada anak kay tulo may ilang anak, kada anak na ay angel, grabe, no. Napagi ikaupat tigluto og tiglimpyo sa balay. Amen. Pangunta na imong katapan, pila na angel nimo dia, no? No, the more angels, the more powerful ka. Kaya daghan kay angel, no? Amen. Are you there? So magkuha ka og worker para ma-position mo himself to engage in the ministry. Ikaduha, engage in business. Kay purpose man ang atong isgutan diri. Amen. So another budget is parents' allowance. Ginatudlo nato diri nga budgetan nimo ang imong parents. No, kung minyo na, parents sa babae, parents sa lalaki, part na sa inyong budget, ginatudlo na to diri,
nga maghatag yun ta sa atong parents because honoring equals long life. No, kung gusto ka nga mataas imong kinabuhi, imong i-honor ang imong ginikanan. So, inyo nang i-budget, then ang budget parehas. Ingnan mo katapad, parehas, no? No, kung pila ihatag sa bana, mo po ihatag sa asawa. Equal para gira, no? So mo na sekreto sa linaw nga kinabuhi, tabla. Parents, no? So tanan nga parents nga nadiri nga wala naghatag-hatag ilang mga anak, APM lang mi, kaya mo nang istoryahon, no? Amen. Ministry allowance. So ang couple atong isgutan diri kasagaran mga couple na, no? Namoy ministry allowance, no? Para nga dili na mo magstorya pa pangay ko kwarta ba kay magstorya mi ni kuan mag PID mag cell group ko, no? So na may gi-allocate nga allowance part na siya, no? All right, no? So ministry funds and then personal fund. Amoy personal nga fund. Ang asawa tagaan siya og personal niya nga budget ang imo pong bana. So inyo bang yatagan inyong asawa? No, or ikaw asawa, ikaw ray nagkapot sa kwarta, imong bana, magpaluoy-luoy sa imong kada adlaw kay patagaan imong allowance. Ayo pag ingana, tagaan i-fix na ninyo nga namoy budget for personal nga wala na liquidation. Nasabtan ba na to? So muna ang atong isgutan. Kani importante kay ni kay daghay mga couples nga mag-conflict sila kay kung sila allowance. Amen. So magilty ang asawa, magilty sila kay nagkaon-kaon man siya dito sa SM din nang iyang una asa ka akong bana karon ba. Mo na pag-uli sa balay magpagutom-gutom pud siya. Bisag busog kay siya kay maulaw man siya, moingon nga nikaon siya. Or kung mag-order siya sa Shopee, madlok siya. Amen. Kay basig mag-away sila, no. Pero nakay budget regardless kung unsay imong palito na wala na siya liquidation kay imo naman ang kwarta. Personal fund, no, na kay personal. Each person na personal nga fund. So sa tawagan ni sa single nagyapon kay imong i-allocate nga imong kaugalingon nga expense nimo dili tanan nimo nga kwarta para na kay pundo. Maglibra ka sa budget nimo. So usa ka mga successful kayo, pinakadako nga church karon, usa sa mga pinakadako nga church. Grabe, 30% ra ilang spend sa whole income sa church, 30% ra ang ilang i-allocate para ra mag-operate ilang church. Sa kadako kay nila nga church. Mo na nga daghan sila preserves. Mo na nga dili sila motukod og building kung wa sila 50% nga budget ana. Mo na nagtukod sila largest church building karon 100,000 seating capacity nga church. 2 years April 2021. Karon hapit na mahuman no nga 14-story or 12-story building. Kaya nga naman naka-budget man sila. So mo na nga kung naka-budget ka, nakay reserves, nakay savings, kung na yung opportunity mo abot, grabe na kay pundo. Imong ma-maximize ang opportunity nga nagpresent sa ilang kaugalingon. So personal budget, date allowance, ingna imong katapad, date allowance, no. So kay nang pas kung mag-date mi kinsa aman na makuhaon, no. Sa iya ba o sa ako, no. Siya may lalaki, so gansi ang lalaki kung sa iya ra pero may kuhaon, no. No. So inyo na lang i-budget nga as a couple, dito ninyo kuhaon inyong allowance sa date. So kada adlaw mo mag-date para busog permi, no. But at least once a week. Time for you together nga magplano mo as a couple. And other expenses, no, na po yung mga, for example, personal nga mga utang, no. So, planuhan siya para maimpas ng utang. So, saan magbayad sa utang? Una itong pinakadagkog interest. Mo ito ang priority para zero debt na ka, debt-free na ka. So, nahon itong pinakalisod, pinakadako dayo interest para maimpas na tanan mga utang. So nabatay na learn karon. So regardless kung single pa ka, wa pa kay trabaho,
no, mag-learn ka ni kay ang learning dili man na mawala, no. So kung wala pa kay trabaho, mo na ang imong himuon, imong i-develop imong kaugalingon nga mahimo kang skillful. Sa panahon karon, dili na kinahanglan mag-graduate pa ka og importante man ang pag-eskwela, pero kung ang imong gusto nga mong income ka, dili na kinahanglan nga mag-graduate pa ka, no. Mag-learn lang ka YouTube University. So daghan tag mga no, wala na graduate, no, second year college lang sila dan 400 to half million ang ilang income a month, no, sa online nila nga work. Alright, no, so akong tawagon si Glenn, no, wala ni kabalo. Si Jubel na to, pero absent man si Jubel, si Glenn na lang, no. Kung yun sa nila ang ilang budget. Share nimo shortly, yun sa nimo ni pag-apply, kini nga itong itudlo because we've been teaching you for many years na regarding budgeting. Sige, so sa amo ni Jubel no personal, ang among budgeting is 20% giving yun na siya, automatic sa 100%, no. So 10% sa tithes, then 10% sa church project, so 80% ang nabilin, then among budget ana sa salary pass nasa 35%. So nasa sa 30 to 35% ang max, so mga 1.2 or 3 ana pa something ana. So mo na ang among budgeting, no. 20% sa giving, 35% max para sa budget na mo sa among payroll kay na namin may mga workers. So na siya ibilin nga mga 45%. So ang 45%, so diha na mo gikuha ang mga kaning mga expenses. So of course apil lang salary sa to. So ang mga 15 to 20% ana, 15 to 20% among savings, among gina-save ana. Dili siya kuhaan ng savings, no. So pero mo to, budget na mo 15 to 20%, no, ang savings, and katudayon mga expenses, mga rents nasa mga 15%, then ang 10% mo na among allowance ni Jubel, tag 5% me. So sa 10%, 5% sa gross na siya, 5% kang Jubel, more or less mga 40 to 50 pas nga na ang sa kada isa sa moa. So increasing siya. So mo na sa among pag-budget para ang dako-dako man ang amohang expenses mo nang maabot siya og 15 to 20% max kay among tuluman among office girentahan, and then mga bills pa na. So diyan na siya maabot sa 15 to 20%. So mo na nga ako amo yung ipadako kay kung makita ninyo kung 1 million imong income, 35% payroll, 20% giving, 55% na lang siya. Nana siya. 45 na lang ang bilin. So, kuhaan pa nag-expenses. Dili yun siya yung anak, kayo kadako pa, pero mo na siya, nindot na siya. Makalaaglag na kayo nag-Singapore. Pero mo to, ang goal na mo, nga kuhaan yun siya, 100 workers. Kaysa, estimate na mo, kung maabot may 100 workers, net income is, net na kuhaan na nag-giving, kuhaan na nag-salary, kuhaan na tanan-tanan, na minimum 2 million a month. So, among plano ng 2 million, 500,000, mo na mong allowance, tag 250 me. Pero mo pa na mong goal, mo pa na mong giplanuhan karon. Pero so far, mo to mong ginabuhat sa mong budgeting pass. Amen, no? So, si Glenn o si Jubel, they're the top earner sa atong mga CEO sa home office. So, that's how they budget their money, no? That's why they were able to give more than 3 million sa church, no, sa Ginoo last year. And even this year, 1 million na ilang first fruit na hatag kapin projects. And naagihapon, no, na nahimo nila ang purpose by budgeting, no? And then sa ingato nga income nga 1 million, na sila personal na allowance nga budget, at least 40,000, no? Way labot sa savings nila. Na sila 40,000. So di na sila makasinabot na sila maayo. Kay si Jubel na napoy 40 sa ila 40, pero ilang i-goal nga 100 workers nila from 30 plus himo nila 100 para nga pila to yun yung allowance na pag maabot na mo 100, 250, no, a month nga personal allowance. Way labot sa savings, no, kay ilang plano palito nila ng uban nila nga mga girentahan. No? So nabay na learn nato.
So ang implication, pinaka the best good nga way para ma-experience nato ang number 1, entrepreneurship nga skill. No, ma-solve na nimo by building your capacity to become a business person. Mo na pinaka non-negotiable. Pero pinaka-importante po ng budgeting. Pero mag-una ang imong skill. No? So, karon mo na atong mga CEOs, ginatudluan nato nga increase ang ilang mga number of workers kay ma-determine man na. No? Kung pila imong workers, mag-determine na. Kung na kay 100, minimum of 2 million net a month na siya. No? So, okay na kayo na siya kay palit na ka o maka-invest na ka og high return investments like mga yuta, rental properties, and other kinds of investment. So karon dili pa kayo ma-experience atong mga CEOs kay although dako na kay paminawon 500,700,000 pero daghan pa man kay ilang bayro nun. No, daghan pa sila so igo-igo pa siya. Even ang 1 million kapin nga gross dili pa siya enough nga mo invest kag high return investments. High return investments, the last strategy nato for producing wealth requires a lot of money, no? Kay mao man ang level nga ang money imong ipatrabaho. Money will work for you, o dili lang ikaw. So nata diha nga stage mo na nga kining 30 plus nato kay CEOs mo na akong ginatudlo sa ila nga increase nila ilang number of workers, increase nilang, of course, number 1, ilang skills, develop og mga dugang nga mga systems para modako ilang mga companies para nga moabot sila ng level nga mag-invest og daghan nga investments. No? So sa church, ato sang gi-budget ang church nga income for, praise the Lord, no, sa mga breakthroughs, mo na nga, ang 10% no, aside sa atong mga tithes, as a church, ga-tithes ta, 10% ato po nang set aside no for our another nga yuta o building kung natay makitaan nga yuta o para itukod nato ang building nato nga bigger nga place no so karon na natay more or less mga 6 million nga na set aside kay aside sa atong 30 plus ka mga workers ginasweldoan every day no sa construction aside from that nag-set aside gyapon tag money na 6 million na ang atong na save more or less no for the purchase of our land and building at tukuron nga dako nga land dako nga building no so nagtubo na kada adlaw no kay ginadugang nato di ang 10% nato nga for this project no so gi-apply nato na no sa atong church. Personal, gina-apply na mo na ni Pastor Atini, no? And then, mo po natong ginatudlo. So, kung ato nang himuon, ang budgeting, the more, no? The more tang, like sa giving, no? Next na nga topic about sowing and reaping. Ato nang i-discuss ang nganong nag-budget ang priority na natong giving kay magdala nag-blessing sa atong life. Naman natong topic next na Sunday. Let's pray. Thank you, Lord, for the blessings that we have received from you, from the word, Lord, nga among nadawatan karon. We pray that these words will sink in our hearts and minds. Lord, ma-transform ang among mga lives. We will become more effective in serving you. We will become more fruitful in serving you, O God. We give you all the glory and praises. In Jesus' name, amen and amen. Pakpakan at Lord.